Sir, doktor po ba kayo? Umiiyak na tanong ng bata sa isang doktor. Nakita niya ang bata na may kinuha sa bulsa nito at muli siyang napalunok ng laway nang makita ang bariyang tig-piso. Piso, dos, tres. Medyo naluluha na bilang ng bata sa bariyang hawak. Bigay po to ni nanay. Ipon po pambiling sapatos ko sana. Pwede na po ba ito? Pwede niyo na po bang gamutin ang sugat ni nanay? Pwede niyo na po ba siyang iligtas? Umiiyak pa rin na tanong ng bata habang inaabot sa kanya ang 3 piso. Napakagat sa ibabang labi si Elijah dahil sa nasaksihan. Bata man ito, ay nakita na nga niya ang labis nitong pagmamahal sa kanyang ina. Hindi niya malaman kung bakit may namuong luha sa mga mata niya, gayong hindi naman niya kilala ang mag-inang ito. Nanginig ang kamay ni Elijah nang hawakan ang kamay ng bata na hawak ang 3 piso, tapos ay pilit siyang ngumiti rito bago tumango. Oo, sapat na to. Gagawin natin ang lahat para gumaling ang nanay mo. May halong lungkot na sagot ng doktor sa bata. Kahit pa hindi siya sigurado sa pwedeng mangyari dahil nga grabe ang natamo ng babae sa aksidente. Ilang sandali pa ay dumating naman na ang ambulansya. Nang maisakay na, ang katawan ng babae ay agad na binuhat ng doktor ang bata at sinamahan nga niya ang mga ito papunta sa ospital. Muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kakaiba, romantic at inspiring na kwentong ito. Sino nga ba sa atin ang hindi naghahangad ng mala fairy tale na buhay at love story? Siguro lahat naman tayo ay yun ang pinangarap na makamit, lalo na noong mga bata pa tayo. Bakit si Cinderella? Naiwan lang ang sapatos, nagka-forever na. Bakit si Snow White? Kumain lang ng apple, may happy ever after na. Bakit si Sleeping Beauty? Nakatulog lang, pagkagising niya ay may forever at happy ever after na rin. Yan siguro ang madalas na tanong natin sa ating mga sarili nung mga bata pa tayo. Pero habang lumalaki tayo, tumatanda at nagkakaisip, ay naiisip din natin na malayo sa katotohanan ang realidad at fairy tale. Ganun pa man, dahil sa hirap ng buhay ay hindi nawawala ang pag-asa sa atin na sana ay dumating din ang Prince Charming o Knight in Shining Armor para sa atin. Paano nga nagsimula ang kwento? Simulan natin. Anak, halika na. Nakangiting paanyaya ng babae sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Siya nga pala, si Amber Asuncion, 25 years old, at isa siya sa maraming mga bata na naniniwala dati sa fairy tale. Na isang araw ay may darating na Prince Charming o Knight in Shining Armor na magliligtas sa atin sa pasakit ng buhay. Hindi na masyadong malinaw kay Amber ang alaala ng kanyang mga magulang. Basta ang naalala nga lang niya ay isang masayang pamilya sila. Pero nagbago ang lahat nang masangkot sila sa isang aksidente. Isang aksidente na tumuldok sa buhay ng kanyang mga magulang. Sa edad na 5 ay kinupkup nga siya ng kapatid ng kanyang mama, ang kanyang tiyahing si Feli na adik sa sugal, at ng asawa nitong si Roman na marami ring bisyo. At oo, it may sound cliché, pero hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanya ng isa niyang pinsan na si Martha. Sa murang edad, kahit pa nahihirapan at nasasaktan, ay inisip ni Amber na nagsisimula pa lang ang fairy tale niyang buhay. At hindi siya nawalan ng pag-asa na may isang taong darating at sasagip sa kanya sa pagkalugmok. Nakatapos si Amber ng grade 6, pero dahil may pagkamadamot ang kanyang tahin at asawa nito,
ay hindi na nga siya pinag-aral pa ng high school dahil hindi na raw nila kakayanin ng gastos. Bagkus sa edad na 12 ay nagsimula na siyang tumulong para maghanap buhay. Nagpa siya si Amber na umalis sa poder ng kanyang tiyahin nang minsan siyang pagtangkaang pagsamantalahan ng asawa nito, ang kanyang tiyo Roman. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang tiyahin at inakusahan pa nga siya nito na gumagawa lang ng kwento at inaakit ang asawa nitong bungal at malaki naman ang tiyan. 18 taong gulang nga siya ng mga panahong yon at inisip na kaya na rin naman niya ang kanyang sarili. Sa ganong edad din niya nakilala si Miko Santos, ang lalaking inakala niyang Prince Charming niya. Ang kaso, mula nang mabuntis siya nito ay hindi na ito ulit nagpakita pa sa kanya. Sa huli ay walang nagawa si Amber, kung hindi ang tumayo sa sariling paa, buhayin, alagaan at mahaling mag-isa ang kanyang anak. Doon napagtanto ni Amber na hindi totoo ang fairy tale. Hindi totoo ang Prince Charming at mas lalong hindi totoo ang Knight in Shining Armor. Dahil madalas, kung sino pa ang mga tao na inaakala nating sasagip sa atin ay sila pa ang magdadala sa atin sa kapahamakan at mas lalong malulugmok sa atin sa hirap. Yon ang mapait na katotohanan ng buhay na kanyang napagtanto. Sa kasalukuyan ay 6 na taong gulang na ang anak nito. Nakatira sila sa isang sobrang liit na apartment sa isang squatters area. Para makaraos at mabuhay ang anak ay kung ano-anong trabaho na nga ang pinasok niya. Nariyan ang makikipaglabada siya, pupunta sa palengke para makiusap sa mga nagtitinda na maglako siya ng mga paninda ng mga ito gaya ng prutas at gulay. At minsan, naglalako rin siya ng merienda. At dahil wala siyang mapag-iwanan sa anak niya, na 6 na taong gulang pa lang ay lagi niyang kasama ito sa paglalako. Para madali na rin itong mamulat sa buhay. May mga pagkakataon rin naman na nakikipaglaro na lamang ito sa palengke kasama ang mga bata. Nanay, bibili na po ba tayo ng sapatos ko? Ang inosenteng tanong sa kanya ng kanyang anak. Tipid naman siyang napangiti bago hinaplos ang buhok nito. Hindi pa anak pero pag-iipunan natin yan ha? Mahinahong wika ni Amber kaya nakangiti namang tumango ang bata. Grade 1 nanganganak niya sa darating na pasukan at kahit pahirap sa buhay ay balak niya itong itaguyod hanggang makatapos ito. Pakonti-konti na nga siyang nakakabili ng school supplies para sa anak. Hindi na niya pinroblema pa ang uniforme dahil binigyan siya ng pinaglumaan ng kanyang suki sa labada. At ngayon ay sapatos naman ito ang kanilang pinag-iipunan. Kumuha ng pisong barya si Amber mula sa bulsa niya at nakangiting inabot ito sa anak. Itabi mo, pandagdag mo sa ipon natin na pambili mo ng sapatos. Wika pa nga nito. Masaya namang tinanggap ng bata ang piso at agad yung pinasok sa bulsa ng suot niyang lumang shorts. Halika na, pag-anyaya pa ulit ni Amber sa anak bago naglahad ng kamay. Nang mahawakan na nga niya ang kamay ng anak, ay nagsimula na nga silang maglakad. Habang bitbitin niya ang puslo na may lamang mga gulay na kanilang ilalako. Mahirap man ang buhay ay masaya pa rin sila dahil natuto nga silang makontento sa kung ano ang meron sila. Pero hindi rason yon para hindi nga siya magsikap. Naniniwala siya na darating ang araw na magkakaroon din sila ng magandang buhay ng kanyang anak. Basta wag lang silang susuko at maibibigay din niya ang lahat ng gusto nito. Habang naglalako ng gulay ang mag-ina, ay kumakanta ang bibong bata. Bagay na nakakapagpagaan ng loob ng babae at nakakawala ng kanyang pagod na nararamdaman. Sa pagtawid nila sa kalsada habang nakahinto ang mga sasakyan ay mabilis na tumakbo ang bata. Hahablutin sana siya ni Amber, ang kaso ay medyo mabigat ang buslo na kanyang dala. Alex, anak! Malakas na sigaw ni Amber nang makita ang isang humaharurot na sasakyan. Maging ang iba pang mga tumatawid ay nagulat dahil sa pagharurot ng sasakyan.
Mabilis na binitawan ni Amber ang hawak na buslo at tumakbo palapit sa anak nang mukhang nag-ugat sa kinatatayuan dahil sa sasakyan na papunta sa kanyang direksyon. Alam ni Amber na mahuhuli na siya, kaya nang makalapit sa anak ay malakas ni itong itinulak bago naramdaman ang malakas na impact na tumama sa kanyang katawan. Nang bumagsak ang katawan sa malamig na semento ay pinilit ni Amber na hanapin gamit ang kaniyang mga mata ang kanyang anak. Nakita niya yung nakaupo sa kalsada at umiiyak habang nakatingin sa kanya. Hindi magawang igalaw ni Amber ang kanyang katawan at mariin na nga lang siyang napapikit habang tinatanong sa kanyang isip kung bakit sobrang unfair ng mundo sa kanila at kung kailan ba ito matatapos sa pagpapahirap at pagbibigay ng pasakit sa kanilang mag-ina. Malakas na nagsigawan ng mga tao dahil sa nasaksihang aksidente. Isa sa mga yon ang doktor na si Elijah Cabrera. 30 years old na siya at katatapos lang sa duty. May isang kaibigan kasi sana siyang pupuntahan bago umuwi nang masaksihan mismo ang aksidente. Bilang isang doktor, ay mayroon siyang sense of responsibility, kaya naman agad siyang tumakbo papalapit sa babae na mukhang grabe ang tinamo mula sa aksidente para may bigyan ito ng paunang lunas. Ang dami nitong sugat at kaskas sa katawan. Masagana rin ang dugo na tumutulong mula sa kanyang noo. Nanay! Umiiyak na wika ng batang lalaki na lumapit din sa kanila habang tinitignan niya ang babae. Ano? Manunood na lang kayo? Call an ambulance. Damn it! Sigaw nga ni Elijah sa mga taong nakikiusyoso. Habang ginagawa ang ilang nalalaman para mabigyan ang babae ng paunang lunas. Napalunok ng laway si Elijah at nanginginig din ang kanyang buong katawan. Pakiramdam kasi niya ay may isang masamang alaala ang bumabalik sa likod ng kanyang isip dahil sa aksidenteng nasaksihan. Dito na nga tinulungan ni Elijah ang bata. Marahang pinihit ni Elijah ang saradura ng pinto ng hospital room kung nasaan ang mag-ina. Tipid siyang napangiti nang makita ang batang si Alex na nakahiga sa may sofa. Ilang araw na rin nang lumipas mula nang mangyari ang aksidente at sa totoo lang ay muntik nang mawala ang babae. Pero nang maalala ni Elijah ang umiiyak na mukha ng bata na nag-aalala, sa nanay nito ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mailigtas mula sa kapahamakan ng babae. Naging matagumpay naman siya. Ang kaso ay hindi pa rin gumigising ang babae. Nalaman niya mula sa bata na wala silang ibang pamilya at dalawa lang silang nagkasama sa buhay. Ilang beses na nga niyang tinanong ang bata kung gusto muna nitong sumama sa kanya para maayos na makapagpahinga sa bahay niya, pero tumanggi naman ang bata. Hindi raw nito gustong iwan mag-isa ang kanyang ina. Inilapag ni Elijah sa mesa ang dalang pagkain. Tapos ay lumapit siya sa bata at marahang hinaplos ang buhok nito dahil doon ay mukhang naabala niya pa ito sa pagtulog. Doktor, sir, kailan po gigising si nanay? Mahina ang boses na tanong nito sa kanya. Malapit na, Alex. Basta, huwag mong kalilimutan lagi ang magdasal. Gigising din ang nanay mo. Magtiwala ka lang. Mahinahong sagot naman niya sa bata. Tsaka, kailangan mong magpalakas. Hindi matutuwa ang nanay mo kapag nalaman niya na lagi kang walang ganang kumain. Kaya kumain ka na muna, okay? Dagdag pa nga nito. Wala na po akong pera. Magalang at nahihiyang sagot naman ng bata. Natatandaan mo yung binayad mo sa akin na 3 piso? Tanong ng doktor sa kanya. Marahan namang tumango ang bata. May sukli pa yon, kaya wag ka nang mahihiya at kainin mo ng dala ko. Saad pa nga ng doktor. Nakita nga ni Elijah na napanguso ang bata at mahina siyang natawa kasi alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. 6 na taong gulang lang ito, pero kung makausap niya ay parang matanda na rin, kaya alam niyang matalino ang bata. Ganun pa man ay kinain pa rin naman ito ang dala niya, gaya ng mga nakalipas na araw. Thank you po, Dr. Sir. Mabait na wika ng inosenteng bata.
Pagkatapos nitong kumain, muli naman siyang napangiti bago hinaplos ang buhok nito. Napansin niya na medyo malagkit na ang buhok nito at dahil yun sa ilang araw na hindi pagligo dahil nga ayaw talaga nitong iwan ang kanyang nanay. Alam mo ba kung saan ang bahay niyo? Para masamahan kitang kumuha ng damit. Dapat bagong ligo at mabango ka lagi para kapag gising na ang nanay mo, matutuwa siya. Nakangiti pa rin at mahinahong wika ng lalaki. Marahan namang umiling ang bata. Naiintindihan naman niya kung hindi nito matandaan ang direksyon pa uwi sa kanila. After all, kahit pa matalino ito ay bata pa rin siya. Hindi bale, dadalhan na lang kita ng mga damit mamaya. Ano ang gagawin kapag nakising si nanay? Tanong pa nga niya dito. Tatawag po ng doktor at saka nurse. Sagot nga ng matalinong bata. Paano mo gagawin yon? Tanong muli ni Elijah. Itinuro naman ng bata ang button na nasa gilid ng hospital bed. Pipindutin po yun. Sagot ulit niya. Very good. Malawak ang ngiting sagot niya sa bata. Yun ang bagay na lagi niyang pinapaalala sa bata sa ilang araw na nandito sila sa hospital. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam niya rito. Siguro ay dahil naaawa siya sa kalagayan ng mag-ina. Siguro rin ay dahil ayaw niyang maranasan ng bata na mawala ng pamilya sa murang edad. Lumaki si Elijah sa bahay ampunan at bukod sa mga madre ay wala siyang kinilalang pamilya. 18 years old siya nang umalis siya roon para masuportahan na ang sarili. At dahil nasa tamang edad naman na siya, at dahil na nga rin sa konting ipon mula sa trabaho na binigay sa kanila sa ampunan, ay nagawa niyang suportahan ang sarili sa pag-aaral sa kolehiyo, kasabay ng iba't ibang part-time jobs. Alam niya ang pakiramdam ng walang-wala, at lagi niyang sinasabi sa sarili niya na kung may magagawa siya para hindi ito maranasan ng iba, maliit na bagay man, ay tutulong siya. Pagkalabas ni Elijah sa ospital, ay agad na nga siyang bumalik sa duty. Mga bandang hapon ay bumalik siya roon para ipagdala ng merienda ang bata, tapos ay bumalik na nga ulit siya sa trabaho. Ang batang si Alex naman ay walang ibang magawa kung hindi ang tahimik na umupo sa gilid ng hospital bed ng kanyang nanay at panoorin ito. Papa God, sorry na po kung naging makulit po ako. Promise po, hindi na mauulit. Kaya sana po gisingin niyo na po si nanay. Mahinang bulong ng batang si Alex at mukhang dininig ng langit ang kanyang dasal. Pagkaraan kasi ng ilang minuto ay marahang gumalaw ang kanyang nanay. Nanay! Masayang sigaw pa niya nang makita na nagmulat ito ng mata. Agad namang pinindot ni Alex ang button sa gilid ng hospital bed gaya ng turo sa kanya ni Elijah para may magpunta raw na doktor at nurse sa kwarto nila. Alex, anak, hirap na wika ni Amber tapos ay napangiwi pa nang maramdaman nga ang sakit sa kanyang buong katawan. Pilit niyang inalala ang mga nangyari at napangiwi siya nang mapagtantong na aksidente siya. Agad na iginala ng babae ang kanyang paningin sa paligid. Masaya nga siya na okay na siya at nasa maayos sa kalagayan ang anak niya. Pero sobra siyang nag-aalala sa maaari nilang bayaran dahil wala naman siyang pagkukuhanan ng pera. Nanay, magaling na po kayo? Masayang tanong ng bata. Nanay, sorry po kung naging makulit ako ha. Dagdag pa nito na siyang nagpangiti sa kanya. Kahit pa masakit ang buong katawan ay masaya siya na muling makita at marinig ang boses ng kanyang pinakamamahal na anak. Nanay, sorry rin po kasi ginastos ko po yung ipon natin. Bulong ng bata. Ha? Nalilitong tanong niya. Yun pong 3 po nating ipon, pinangbayad ko po para magamot kayo. Sabi po ni Dr. Sir, may sukli pa raw po, kaya araw-araw niya po akong binibigyan ng pagkain. Pagkukwento ng bata. Bahagyang umawang ang bibig ni Amber dahil sa narinig. Araw-araw?
Yan ang unang tanong na pumasok sa isip niya. Ang akala kasi niya ay kahapon o kanina lang nangyaring aksidente, lalo na't parehong damit pa rin ang suot ng anak niya. Ilang araw na tayong nandito, anak? Nanghihinang tanong niya. You've been here for 5 days now. Sabay-sabay nga silang napalingon sa nagbukas na pinto. Pumasok doon ang doktor na si Elijah at ngumiti pa sa kanila. How do you feel? Tanong pa nga niya sa babae pagkalapit niya rito. Masakit pa po yung ulo at katawan ko, Dok. Bulong nga ni Amber. Dok, pasensya na po Pero magkano na po ang kailangan kong bayaran? Okay na po ako. Baka pwede pong ma-discharge na para hindi na mas lumaki pa ang bills. Tanong pa nga niya. Kahit pa, hindi siya sigurado kung papayagan silang umalis, lalo na't wala silang pambayad. Mukha pa namang mamahali ng ospital. Don't worry about the bills. Nagbayad ng anak mo. Kaya ang isipin mo na lang ngayon ay kung paano magpapagaling para makaalis na kayo rito, okay? Mahinahong wika naman ito. Sabi ko po sa inyo, nanay Nagbayad po ako ng 3. Masayang wika naman ng bata. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Amber dahil sa narinig. Dahil sa aksidenteng nangyari, inisip niya na wala talaga silang swerte ng anak niya sa kahit na anong bagay. Ngayon ay napagtanto naman niya na kahit pagaano kalupit at kadamot ang mundo minsan, ay marami pa ring mabubuti at mababait na tao. Alex, heto ng mga damit, maligo ka na sa banyo para mayakap mo na ang nanay mo mamaya. Nakangiti at mahinahong wika ng butihing doktor sa bata. Masaya namang tinanggap ng batang dala nitong paper bag na naglalaman ng ilang damit at pang-personal hygiene. Maraming salamat po, Dok. Lumuluha pa rin ang mata na bulong ni Amber nang makapasok na nga sa banyo ang anak nito. We still need to run some tests para lang masigurado na okay ka na. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa bills mo. Wika nito kaya marahan siyang tumango. You're lucky, Amber. Dagdag pa nga nito. Mahina namang natawa ang babae dahil sa narinig bago na pailing. Mula pagkabata, puro hirap na ang dinanas ko. Hindi ko nga maibigay ang gusto ng anak ko. Kaya paano po ako naging swerte? Sagot nga ni Amber. Tipid namang napangiti na lang ang doktor. Swerte ka, kasi may anak kang kagaya ni Alex. He'll do anything and everything for you. Sagot nga nito. Agad na natahimik si Amber dahil sa narinig. Sa kanya napagtanto na tama ito. Hindi man siya sinuswerte sa buhay at sa maraming bagay ay napakaswerte pa rin niya kasi naging anak niya si Alex. Anyways, wala ba talaga kayong pamilya o kamag-anak na pwedeng tawagan? Ang tatay ni Alex nasaan? Sunod-sunod na tanong pa nga ng lalaki sa kanya. Wala po, Dok 2 na lang po kami sa buhay ng anak ko. Mahinahong sagot niya. Alright then. Anito, pagkatapos ng ilang test ay nagpaalam ng doktor at bago ito umalis ay muli niyang pinaalala na wag na nga siyang mag-overthink. Bagkus ay mag-focus na lang sa pagpapagaling. Para mas mabilis nga siyang ma-discharge kagaya ng gusto niya. Mabilis pang lumipas ang ilang linggo at paunti-unti ay nagiging maayos naman na si Amber sa awa ng Diyos. Tuyo na ang ilan sa kanyang mga sugat. Medyo nawawala na ang mga pasa, although medyo hirap pa rin siya sa paglalakad ng maayos. Nagagawa na rin naman niyang tumayo. Excited to go home? Nakangiting tanong ni Elijah sa kanya nang maabutan sila nito na inaayos ang kanilang mga gamit. Opo, Dok, sir. Masayang sagot naman ng batang si Alex. Dok, pwede ko po ba kayong makausap saglit? Mahina at tila nahihiyang wika naman ni Amber. Bahagyang kumunot ang noo ng doktor, pero ngumiti rin naman sa huli at tumango. About what? Tanong nito sa kanya. Dok, sobrang laking tulong po ng ginawa niyo para sa akin, para sa amin ng anak ko. At hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo.
Mahinahong paninimula nito. Amber, wala yun, okay? I'm glad to help. At masaya ako na okay ka na. But you have to be very careful moving forward. Puno ng sinseridad na sagot naman ng doktor. Dok, naisip ko po na magsilbi na lang po kaya ako sa inyo bilang kasambahay. Hindi niyo po ko kailangan bayaran. Gusto ko lang po talagang makabawi at makapagbayad sa inyo. Nahihiya pa rin na saad ni Amber. Hindi na kailangan. Gaya ng sinabi ko, masaya akong nakatulong at masaya ako na okay ka na. Kaya magpagaling ka na lang. Sagot muli ng doktor. Pero Dok, sobrang laking bagay po kasi nang nagawa at naitulong niya sa amin eh. Ito lang po ang alam kong paraan para kahit na papaano makabawi sa'yo. Pamimilit nga ng babae. Saglit na natahimik ang lalaki dahil sa narinig. Tapos ay napagtanto na wala nga palang ibang pamilya ang mag-ina. Kung hahayaan niya ang mga ito na umuwi, ay ilang linggo rin hindi makakapaghanap ng hanap buhay. Ang babae dahil sa kalagayan niya. Dahil kailangan nito na mas magpagaling pa kung pipilitin niya ang sarili na maglako ng gulay o makipaglabada gaya ng nalaman niyang hanap buhay nito ay baka muling lumala ang kalagayan nito. At isa pa, kung magpapahinga ito at hindi maghahanap buhay, ay baka wala silang makain. Kaya sa huli ay pilit na ngang ngumiti ang doktor bago tumango. Pumayag na nga ito sa pakiusap nga ng babae. Alright, papayag ako na magtrabaho ka sa akin ng 3 buwan. Pero hindi ka gagawa ng mabibigat na trabaho. Kailangan ko lang ng magluluto ng breakfast and dinner para sa akin. Minsan ay lunch na rin. Hindi mo pipilitin ang sarili mong maglinis ng bahay at hindi ka maglalaba. Do you understand? Sabi nga ni Elijah. Napatango na nga lamang si Amber. Kung iisipin ay parang sobra na ang nagawa niya para sa mag-ina. Pero may parte sa puso't isip niya ang nagsasabi na hindi niya pwedeng basta na lang pabayaan ang mga ito. Sa ilang linggo na nakakasama niyang dalawa, pakiramdam niya ay napalapit na nga ang loob niya sa mga ito. Opo, Dok. Kahit na anong trabaho po para lang makabawi ako sa kabutihan niya sa amin. Masaya at nakangiting wika naman ng babae. Kaya yon ang kanilang napagpasyahan. Hinatid muna niya ang mag-ina sa bahay ng mga to para makuha ang mga gamit. Nakakailanganin nila sa paglipat nila sa bahay niya. Hindi nga siya halos makapaniwala nang makita kung gaano karumi at kagulo ang tinitirahan ng mga to. Dahil doon ay naisip nga niya na baka tama ang pasyon niya na pumayag sa gusto ng babae. Nang makarating naman sa bahay niya, ay hindi maalis ang pagkamangha sa reaksyon ng bata. Bagay na labis niyang ikinatuwa. Dito na po tayo titira, nanay. Mayaman na po tayo? Tanong ng batang si Alex, kaya mahinang natawa. Si Amber, hindi anak. Magtatrabaho lang si nanay dito, pansamantala. Kaya wag kang malikot at wag mong pakikialaman ng mga gamit na hindi sa atin, okay? Lagi mong tatandaan ang mga turo ko sa'yo. May halong lambing na saad ng babae sa anak niya. Ngumiti naman ang bata at magiliw na tumango. Wow, nanay! Meron pong swimming pool, oh! Masayang sigaw ng bata pagkababa nila ng sasakyan. Pwede kang mag-swimming dyan kung gusto mo. Basta, wag sa malalim na parte ng pool at mag-iingat ka. Nakangiting saad naman ng doktor sa bata kaya mas lalong nagningning ang mga mata nito. I'll let you use this room. Wika pa ni Elijah nang makapasok na nga sila sa loob. Yon ang isang kwarto na malapit lang sa kusina. Sa totoo lang, ay may maid's quarters sa likod ng bahay. At wala namang nakatira doon dahil wala naman siyang kasambahay. At ang kwartong binigay niya sa mag-ina ay isa sa 3 guest room na meron sa bahay niya. Hahayaan ko na muna kayong magpahinga. Wika ulit ng doktor. Amber, I'm warning you. Maliban sa pagluluto, wala ka ng ibang trabahong dapat gawin.
Okay? Every week nagpupunta si Manang Lorna rito para maglaba at maglinis ng bahay. Hayaan mo na ang trabahong iyon sa kanya. Paalala nga ng doktor, kaya nakangiting tumango ang babae. Ewan ba niya? Bakit parang alalang-alala ito? Sobrang bait naman. Maraming salamat po, sir. Sagot na nga lamang niya dahil hindi naman niya dapat pagdudahan ang kabaitan nito. Doctor, sir. Magiliw na sa adin ng bata. May mga stock ng pagkain sa mini pantry na nasa kusina. Meron din sa ref. Kung gutom kayo, just feel at home. Wika pa nga ng lalaki bago muling nagpaalam at umakyat na nga sa ikalawang palapag ng bahay kung saan ang kanyang silid. Hindi mawari ni Elijah kung bakit agad siyang napangiti ng may bagsak ang kanyang sarili sa kanyang kama. Nasanay siya na mag-isang nakatira sa tahimik at malaking bahay na to. Tapos, sobrang gaan naman ng loob niya dahil sa ideya na kasama niyang mag-ina. At hindi talaga niya maintindihan kung bakit dahil nga ba naaawa lang siya sa kalagayan ng mga to o dahil may mapait na pangyayari sa nakaraan niyang alaala. Nanay, ang lambot po ng kama! Masayang wika ng batang si Alex habang nagtatatalon-talon sa isang king-sized bed na nasa silid na pansamantala nilang tutuluyan. Anak, huwag kang tumalon, baka masira mo yan. Pagbabawal naman ni Amber sa kanyang anak, kaya agad itong umupo sa kama. Nanay, mag-aaral pa po ba ako? Curious na tanong ng bata sa kanya. Bahagyang natigilan si Amber bago pilit nang umiti at tumango sa tanong ng anak. Oo naman, gagawa ng paraan si nanay para makapag-aral ka, okay? Gagawin ni nanay ang lahat para mabilhan ka ng sapatos at saka yung mga kailangan mo. Sagot nga niya rito. Sa susunod na buwan na ang pasukan, may lumang bag na ang anak niya at ilang gamit sa pag-aaral. Pero wala pa rin kasi itong sapatos at hindi niya alam kung makakaya ba niyang bilhin ito dahil sa kasalukuyang kalagayan niya. Kahit wala na pong sapatos, nanay, magchichinelos na lang po ako para hindi po kayo mahirapang bumili. Alam ko naman po kasi na nagtitipid tayo ngayon eh. Sagot ng matalinong bata. Agad na nakadama ng awa si Amber sa anak. Ganun pa man, ay hindi niya pinakita rito na maging siya ay pinanghihinaan ng loob. Magaan na trabaho lang naman ang binigay sa kanya ni Elijah. Siguro ay pupwede siyang humanap ng ibang pagkakakitaan para makapag-ipon. Dahil nga elementary, ang natapos niya ay hirap siya sa paghahanap ng maayos na pagkakakitaan. Pero ang balak niya kapag naiiwanan na nga niyang mag-isang anak niya, ay mag-e-enroll siya sa ALS o Alternative Learning System, kung saan alam niyang kapag nakatapos siya rito, ay para na rin siyang nakatapos ng high school. Alam niya na sa ganung paraan, kahit na papaano ay makakahanap siya ng mas maayos na trabaho. Nang gabing yon ay naghanda si Amber ng hapunan para kay Elijah. Nahihiyaman ay sinabayan nila ng anak niya ang lalaki sa pagkain dahil na rin sa pamimilit nito. Natuwa pa nga siya nang pinuri ng gwapo at mabait na doktor ang niluto niyang sinigang. Kinabukasan naman ay maaga siyang nagising para maghanda ng agahan. Sumasakit ang kaliwang binti niya dahil hindi pa rin ito tuluyang gumagaling. Pero pinilit naman niya na makapaghanda ng agahan para sa doktor at gaya kagabi ay kasabay nila itong kumain. Sa ospital na ako kakain ng lunch. Bali mamayang hapon o gabi na ako uwi. Kayo na munang bahala sa bahay. Nakangiting paalala ni Elijah kay Amber habang kumakain sila. Gusto niyo po bang ipagdala ko kayo ng pagkain sa ospital, sir? Magalang nga na tanong ng babae. Ano ka ba? Na hindi ka nga makalakad ng maayos tapos babiyahe ka pa papuntang ospital? Natatawa nga ang tanong naman ng doktor. Okay lang ako. Maganda ka na lang na ang lunch para sa inyo ni Alex. Although mamayang gabi parang gusto kong kumain ng ginataang gulay. Nakangiting dagdag pa nga ni Elijah. Nako, paborito din po ni Alex yun. Lalo na yung maraming kalabasa. Sige po sir,
Yun na po ang ihahanda ko mamayang gabi. Masayang sagot naman ni Amber. Nang matapos kumain ay nagtaka si Amber kung bakit lumuhod ang doktor sa harap ng batang si Alex. Tapos ay marahan pa nitong hinawakan ng paa ng bata bago tumayo at nakangiting umalis. Naliwanagan lang siya sa ginawa ng doktor dahil pagkauwi nito, kinagabihan ay may dala siyang 2 bagong sapatos. Aksidente ko kasi kayong narinig kagabi na nag-uusap. Pasensya na. Mahinahong wika ng doktor. Rubber shoes ang isa at black shoes naman ang isa. Dagdag pa nito. Hiyang-hiya naman si Amber dahil sobra na talaga ang kabutihan sa kanila ng lalaki. Hindi na talaga niya alam kung paano pa makakapagpasalamat dito. Pero paulit-ulit pa rin siyang nagpasalamat. Maraming salamat po, Dr. Sir! Masayang sigaw ng batang si Alex. Na halos hindi nabitawan ang kanyang bagong sapatos sa sobrang saya. Kung may kailangan pa siya, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, okay? Ako nang bahala. Nakangiting saad ng doktor. Maraming salamat po talaga, sir. Darating po ang araw. Makakabawi rin kami ng anak ko sa'yo. Malumanay na wika ni Amber. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Nakangiting saad naman ng doktor. I used to live alone in this house. Isang araw pa lang kayong nandito, pero parang naging sobrang saya na ng bahay na dati, malungkot. Bukod sa magaling kang magluto, panatag ako na may nagbabantay sa bahay ngayon. And that is more than enough for me. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga niya. Hindi maintindihan ni Amber kung bakit agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinabi kasi yon ng lalaki sa kanya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Amber ay malulunod nga siya. Sa ilalim ng titig nito, kaya naman agad siyang nag-iwas ng tingin. Maupo na po kayo, sir. Ihahanda ko na po ang hapag. Gaya po ng request nyo, ginataang gulay ang niluto ko tapos may pinrito din po akong isda. Agad na pag-iiba nga ni Amber sa usapan. Wow, mukhang sa loob ng 3 buwan, tataba ako ng sobra. Alam na alam mo ang kapares ng paborito kong ulam. Nakangiti at masayang sagot naman ng doktor. Nang gabing yon, ay magkakasabay ulit silang kumain. Nang matapos ay nagpaalam na ang doktor na magpapahinga dahil pagod na nga ito sa buong araw na pagtatrabaho. Habang nasa hapag sila kanina, masaya nga silang nagkukwentuhan, nagkumustahan na parang isang masayang pamilya. Pagkatapos nga nun si Amber, nilinisan naman ang mga pinagkainan, pinagkalatan bago nagpasyang samahan na maghilamos ang anak. Nang nakahiga na nga sila sa kama, ay tahimik na tumitig si Amber sa kisame. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit napapabilis ang pagtibok ng puso niya nang dahil sa gwapong doktor. Dahil ba sa sobrang buti nito sa kanila? Hindi siya sigurado. Ganun pa man, ay alam niya na kailangan niyang bigyan ng linya ang kakatuwang nararamdaman niya. Una sa lahat ay magkaiba sila ng estado sa buhay. Alam niya na hindi bagay sa tabi ng isang successful na tao ang isang kagaya niya. Pangalawa, ay hindi niya gustong paasahin ang kanyang sarili dahil alam niya na mabuting tao lang talaga si Elijah. At pangatlo, sa tingin niya ay imposible na magustuhan naman siya nito. Kaya hanggat maaga pa, dapat na nga niyang pigilan ang kung anumang nararamdaman niya para sa binata. Nanay! Ang pagtawag sa kanya ng kanyang anak pagkaraan ng ilang minuto. Nasaan po si tatay? Tanong nito sa kanya na labis siyang kinagulat. Sa loob ng ilang taon ay hindi siya kailanman tinanong ng kanyang anak tungkol sa tatay nito. Kaya nakakagulat na nagtatanong ito ngayon sa kanya. Nasa malayo anak. Sagot nga niya. Hindi kasi niya alam kung ano ba ang tamang isasagot sa bata. Mabait din po ba si tatay katulad ni Dr. Sir? Sana po kagaya rin po siya ni Dr. Sir, no? Wika pa ng inosenteng bata. Napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Amber at hindi na nga sumagot. Pagkus ay niyakap na nga lang ng mahigpit ang anak niya hanggang sasabay na nga silang nakatulog. Ready? Ihatid ko na kayo.
Nakangiting wika ni Elijah nang makita ang mag-inang sina Amber at Alex na lumabas mula sa silid na tinutuloy ng mga to. Naku sir, hindi po kaya nakakaabala kami sa inyo. Alam naman po namin na busy ka sa trabaho. Nahihiyang wika ni Amber. Sa ilang linggong paninirahan nila sa puder ng doktor ay pilit nga na ginawa ni Amber ang kanyang makakaya para mapigilan ang nararamdaman para sa lalaki. Ang kaso ay sobrang hirap, lalo na't sobrang bait nga nito sa kanila. Tuluyan nang naghilom ang mga sugat ni Amber na kanyang natamumula sa aksidente. Tapos nakakapaglakad na nga rin siya nang maayos, kaya naman hindi na lang basta pagluluto ang ginagawa niyang trabaho sa bahay. Sa tuwing Sabado, kapag nagpupunta si Manang Lorna, ang on-call na house helper ng doktor, sa bahay para maglinis at maglaba, ay tinutulungan nga rin siya ni Amber. It's okay, Amber. Hindi ako busy ngayon. Kaya dadaan ko na kayo sa school. Nakangiti at mahinahong sagot naman ng lalaki. Ilang linggo na rin mula nang magsimula ang pasukan at mula sa mga stock na pagkain sa pantry ni Elijah, ay nagpa siyang gumawa ng mga kakanin si Amber na mailalako nga sa subdivision kapag may libreng oras siya, para kahit na papaano ay may kinikita siya. Siyempre ay nagpaalam nga siya sa lalaki bago gawin yun at nangako naman siya na papalitan ng mga nagamit mula sa kikitain niya. Hindi naman kasi niya ugali na kumuha ng hindi sa kanya. Dumami naman agad ang mga kaibigan at suki ni Amber sa subdivision. Bagay na nakakatuwa kasi ay laging nauubos ang paninda niya. Ang pogi natin ah. Nakangiting saad pa nga ng lalaki habang nakatingin sa batang si Alex na ngayon ay suot ang isang white na t-shirt, blue na short pants at black shoes. At dahil sa pamimilit ng lalaki ay pumayag na nga rin naman si Amber na ihatid na nga sila nito sa eskwelahang pinapasukan ni Alex. Nang makarating doon, ay nagpasalamat ang mag-ina sa doktor bago bumaba at pumasok na sa loob ng pampublikong paaralan. Anak, kapag may problema, ano ang gagawin? Nakangiting tanong ni Amber sa bata nang nasa harap na nga ng classroom nito. Magsasabi po kay teacher, sagot ng bata kaya tumango si Amber. Yung baon mo ubusin mo, okay? Huwag lalabas sa classroom hanggat wala si nanay. Susunduin kita rito mamaya, maliwanag pa. Paalala nga niya sa bata at masaya naman itong tumango sa kanya. Very good. Sige na't pumasok ka na, alis na si nanay ha? Dagdag pa nga niya. Pinanood naman ni Amber ang kanyang anak na masayang pumasok sa silid-aralan nito. Napangiti pa nga siya nang makita na binabati nito ang bawat kaklase na madaraanan niya. Dahil maliit lang ang pampublikong paaralan at hindi kayang i-accommodate ang maraming mga estudyante ay half-day lang ang pasok ng bata. Kaya naman sinusundo niya ito sa tanghali at sa hapon pagkatapos gumawa ng mga assignments ay sinasama niya ito sa paglalako ng mga kakanin sa subdivision. Pagkalas ni Amber sa gate ng school ay kumunot ang noon niya nang makitang nandoon pa rin ang sasakyan ni Elijah. Sir, bakit nandito pa po kayo? Agad na tanong nga nito nang makitang nakababa ang bintana ng kotse. Iatid na kita, pauwi sa bahay natin. Nakangiting wika ng doktor. Agad na napakagat ang babae sa ibabang labi niya nang marinig ang salitang bahay natin. Para silang mag-asawa niyan. Hindi niya maintindihan pero sobrang saya nun sa pakiramdam. Pero pilit ulit niyang iwinaksi ang kakaibang nararamdaman dahil pakiramdam nga niya ay hindi tama. Baka po sobra na kaming nakakaabala sa iyo, sir. Wika ni Amber nang nasa biyahe na nga sila. Like what I've said. Hindi naman ako busy ngayon. I took a day off. Nakangiting sabi muli ng lalaki. Hindi naman na sumagot pa si Amber habang pareho silang tahimik ay may biglang naalala si Amber. Ilang araw pa lang kasi ang nakalipas habang tinulungan nga niya si Manang Lorna na maglinis ng bahay ay may nakita nga siyang picture ng isang magandang babae na nakatago sa drawer. Kung iisipin, ay mahigit isang buwan na rin silang magkasama ni Elijah sa isang bahay at kaibigan ng tinuring nga nito sa kanila ng anak niya.
Pero parang hindi pa rin niya ito lubusang kakilala kahit na gaano pa ito kabait. Sir, pwede pong magtanong? Tanong nga ni Amber. Ngumiti naman ang lalaki. Nung isang araw po kasi habang naglilinis kami ng bahay ni Manang Lorna, may nakita akong picture ng isang magandang babae. Sino po siya? Nakita niyang ngumiti ang lalaki. Pero ang ngiting yun ay hindi naman lang umabot sa mga mata niya. She's Sophie Jimenez, my ex-girlfriend. Sagot ng lalaki. She passed away 7 years ago. Dagdag pa nito, na labis si kinagulat ni Amber. Ganun po ba? Sorry po. Sagot na nga lamang nito dahil pakaramdam niya na mali siya ng pagtatanong at nalungkot ang lalaki. No, it's okay. I mean, matagal na rin naman yun. You see, I was only 23 years old that time. Nag-aaral pa lang ako, nakatira sa isang maliit na apartment at wala pang sariling bahay. Lumaki ako sa bahay ampunan at walang kinikilalang pamilya, pero tinanggap at minahal pa rin niya ako na parang walang kulang sa akin. She loved me like I was the most perfect man that she ever met. Pagkukwento ng lalaki, she was my first and everything. At sobrang saya ko nang malaman na magkakaanak na kami. Alam ko na hindi magiging madali lalo na't pareho pa kaming estudyante. Pero handa akong mahirapan para maalagaan sila. Handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Pero naging malupit sa akin ang tadhana. While I was at the university, I got a call saying na aksidente si Sophie. There was a raging car that accidentally hit her while crossing the streets. She was 6 months pregnant at that time, and I was so scared. So I immediately rushed to the hospital kahit pa exam namin nun. And the next thing I know, she's gone. Wala na siya. Wala na sila ng magiging anak namin. Malungkot nga, nadagdag nito. Hindi naman makapaniwala si Amber dahil sa narinig. Hindi niya inasahan na sa likod ng mabuti nitong puso at masayahing ugali ay may sobrang bigat din pala itong pinagdaraanan. Pakiramdam ni Amber ay naging malinaw na ang lahat sa kanya kung bakit naging sobrang buti sa kanila ng doktor. Iyon ay dahil sa masakit na pangyayaring naranasan nito. Back then, I lost my drive to do the norms. Ang hirap kasi na magsimula ulit gayong alam ko na wala na siya. Pakiramdam ko ay wala na akong rason para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Kasi kasama siya sa lahat ng pangarap ko at hindi ko naman na siya makakasama. But then again, I realized that hindi yun ang gusto niya mangyari. So I pulled myself together at kahit na gaano kahirap at kasakit ay nagpatuloy pa rin ako. And here I am. Nakangiting dagdag pa nga ng lalaki. Ikaw, ano ba talaga ang kwento ng buhay mo? Tanong pa nito sa kanya. Saglit na natigilan si Amber habang iniisip kung paano magsisimula sa pagkukwento. Basta, ang naalala ko lang ay masayang pamilya kami dati. 5 taong gulang ata ako nang maaksidente rin kami. Nawalan ako ng magulang at napunta sa pangangalaga ng tiyahin ko. Hindi naging madali kasi ang damot nila sa akin. Pero kahit na ganun, ay alam ko na kailangan ko magpasalamat kasi ay may bahay pa rin akong nauuwian. Pagkatapos ko sa grade 6, nagpasya sila na hindi na ako pag-aralin pa. Pagkusay, pinatulong na nga nila ako sa kanila sa paghahanap buhay. Kaya sa murang edad, ay ang dami ko na ring nasubukang trabaho. Mahabang wika nga ng babae. Noong 18 na ako, pinagtangkaan akong pagsamantalahan ng asawa ng tiyahin ko, si Tio Roman. At yun ang dahilan kung bakit umalis ako sa poder nila. Hindi kasi ako pinaniwalaan ng tiyahin ko. Sinaktan pa nga niya ako at sinabing, gumagawa lang daw ako ng kwento at inaakit ang asawa niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakilala ko si Miko. Nagtatrabaho kasi siya sa call center sa bayan kung saan nakikipagtinda ako ng lugaw at balot tuwing gabi. Dagdag kwento nga nito. He's Alex's dad? Kuryosong tanong ni Elijah kaya marahang tumango si Amber. Akala ko nun siya na ang Prince Charming ko. Nasasagip sa akin sa mapait na realidad ng buhay. Pero akala ko lang pala yun. Nang mabuntis kasi ako, nung una ay gusto niyang ipalaglag namin ng bata. Pero hindi ako pumayag, kaya iniwan niya ako.
At mula nun hindi na siya ulit nagpakita pa sa akin. Pagkukwento pa nga niya, he's a jerk. Kiit ng lalaki kaya mahinang natawa si Amber. Alam mo, sa totoo lang, pagkaalis ko sa pudar ng tiyahin ko noon, ay balak kong mag-ipon at mag-aaral ulit. Ang kaso, hindi ko na nagawa dahil nga, medyo may pagkaingot ako at nagpaloko. Pero, hindi naman ako nagsisisi dahil nagkaroon ako ng Alexander. Para sa akin, siya ang totoong Prince Charming ko. Sa tuwing nahihirapan kasi ako at nasasaktan, tinitignan ko lang siya at nagkakaroon na ako ng lakas ng loob na magpatuloy at magsikap pa. Nakangiting wika pa nga ng babae. Pareho tayong maraming masasakit na pinagdaanan. Maybe it's one of the reasons why I feel connected to you. Alam mo yun? Sobrang gaan ang pakiramdam ko sa inyong mag-ina. Malumanay na wika naman ni Elijah. Tipid na nga lang umiti si Amber bago maraang tumango tapos ay hindi na nga ulit sumagot pa. Pagkarating nga nila sa bahay, ay agad na kumunot ang noon ni Amber nang makita ang dalawang pamilyar na muka. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tita Feli niya yon at ang pinsang si Martha. Kilala mo sila? Nakakunot ang noo na tanong ni Elijah sa babae na palunok naman ito ng laway bago tumango. Siya ang tiyahin ko. At ang anak niyang si Martha. Hindi ko alam kung bakit sila nandito at hindi ko rin alam kung paano nila nalaman na nandito ako. May halong kaba naman na sagot ng babae. Hey, it's okay. Nasa poder ko kayo. Kaya hindi mo kailangan matakot. Okay? Wika naman ang lalaki kaya huminga nga siya nang malalim at pilit na tumango bago bumaba ng sasakyan. Aba! Totoong ang big time ka na. Malawak ang ngising wika ng kanyang tiyahin kay Amber nang makita nga siya nitong bumaba ng sasakyan. Ang ganda ng kotse mo Saad pa nga nito. Ano pong ginagawa niyo rito? May halong kaba. Natanong nga ni Amber. Ilang taon tayong nagkita tapos ganyan ang bungad mo sa amin? Baka nakakalimutan mo na kami ang bumubuhay sa'yo dati. Balita namin na kapag asawa ka na ng mayaman. Ito na ba ang bahay niyo? Ang laki Hindi mo man lang kami papapasukin at pakakainin ng pangmayaman na pagkain? Nakangising wika naman ng kanyang tiyahin. Hindi po ako nakapag-asawa ng mayaman. At hindi ko po bahay to. Lilinawin ko lang po Nagtatrabaho lang po ako rito bilang kasambahay. Kung san-san po kayo nakakasagap ng chismis na mali. Saad nga nito at napangiwi. Akala naman namin mayaman ka na. Sayang. Dismayadong wika ulit ng kanyang tita Feli. O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito lang kami. Para humingi sana ng kaunting tulong. Ang syunga mo kasing tiyuhin. Nanuntok na naman ang kapitbahay. At ayun, hinuli ng pulis. Kailangan naming magpiyansa. Wika nga ng kanyang tiyahin. Chang, pasensya na po pero alam niyo naman pong wala rin po kasi ako ngayon Tsaka may nangyari po sa akin na hindi maganda. Nanlulumong wika niya. Ni hindi man lang pinansin ng tiyahin niya ang sinabi nito tungkol sa nangyari sa kanya. Ang damot mo naman! Ang sabi mo nagtatrabaho ka. Kahit magkano lang wala. Sabat naman ang kanyang pinsa na si Martha. Hindi ako madamot. Kung meron lang, hindi naman ako magdadalawang isip. Meron akong naitabi, pero 300 lang. Nanlulumong sabi nga ni Amber. Totoo naman kasi yun. Pesta naman. Saan naabot ang 300 na yan, Aber? Naiiritang tanong sa kanya ng tiyahin. Mag-advance ka na sa boss mo o kahit na ano. Basta, gawan mo ng paraan. Utos pa nga nito. Do you want me to help them? Tanong ni Elijah kay Amber, kaya napalingon ang lahat sa kanya. Mariin namang napapikit si Amber dahil sa narinig. Sobrang laki na nang naitulong sa kanila ni Elijah. Kung siya ang tatanungin ay gusto niyang tulungan ng tiyahin niya, pero hindi niya gustong iasa pa sa iba. Ang pagtulong sa mga to kaya sa huli ay marahan siyang umiling. Hindi po sir, problemang pamilya po ito, nakakahiya naman po sa inyo. 300 lang po talaga kasi ang meron ako pero gagawan ko na lang ng paraan pag nagkataon, pasensya na po.
Buwisit. Sinayang mo lang ang pagpunta namin dito. Walang utang na loob. Sigaw pa ng tiyahin. Padubog na nga lamang na kinuha ang perang inaabot nga ng babae na 300. Tone down your voice, woman. Hindi ko gusto na may nag-e-eskandalo sa harap ng pamamahay ko. At sa susunod, hindi ko gusto na basta na lang kayong nagpupunta rito. May halong pagbabanta na wika ni Elijah na halatang naiindis na nga dahil sa nasaksihang pakikitungo ng dalawa kay Amber. Huwag kayong magalala, hindi na kami babalik dito. Wala naman kaming aasahan sa inyo dahil madadamot kayo, mga peste. Sigaw pa nga ng tiyahin ni Amber. Ito ang tandaan mo, Amber Kahit kailan ay hinding-hindi ka na rin makakalapit at makakahinang tulong sa amin. Nang makaalis ay mariin na nga lamang na napapikit si Amber. Nanginginig din ang kanyang mga tuhod dahil aminado siya na natatakot siya nang muling makaharap ang kanyang tiyahin pagkalipas ng ilang taon. At dala ng labis na panghihina ay muntik na nga siyang matumba. Mabuti na lang at nasa likod nga niya ang gwapong doktor na agad nga siyang nahawakan sa bewang at sinalo. Gulat na napalingon ng babae sa doktor dahil sa nangyari at dahil doon ay agad na nagtama ang kanilang mga mata. Nariyan muli ang pagbilis ng tibok ng puso ng babae kaya kahit pa nanghihina pa rin ay pilit siyang tumayo ng maayos. Are you okay? May halong pag-aalala na tanong pa nga nito sa kanya. Pilit naman siyang ngumiti bago tumango. Ilang linggo ring inisip ni Amber ang paglapit sa kanya ng kanyang tiyahing si Feli at pinsang si Martha. Sa totoo lang ay naawa talaga siya sa mga to kahit na papaano. Pero anong magagawa niya kung wala naman talaga siyang may aabot? Hindi naman kasi siya sumasahod sa pagtatrabaho kay Elijah. Although sinusubukan ng lalaki minsan, nabigyan sila ng allowance ay hindi niya tinatanggap dahil nga sobra na nga siyang nahihiya rito. Nanay, pinagalitan po ako ni teacher. Malungkot na wika ng batang si Alex habang kumakain sila ng hapunan. Ha? Bakit naman? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong naman niya sa anak. Sabi po kasi ng classmate ko, wala raw po akong tatay. Sabi ko po, meron kaso nagtatrabaho po pa sa malayo. Tapos sabi po niya sinungaling daw po ako at tinulak po niya ako. Sorry po nanay sinuntok ko po siya Malungkot na saad ng bata. Punta raw po kayo sa school bukas. Dagdag pangin nito. Nagkatinginan sina Elijah at Amber. Dahil sa narinig mula sa bata, napalunok naman ng laway si Amber kasi kilalang kilala niya ang anak niya. Alam niya na hindi ito magsisimula ng away dahil pala kaibigan nito. Alex, gusto mo ba akong maging tatay? Nakangiting tanong ng doktor na siyang kinagulat ni Amber. I mean, alam kong masama ang magsinungaling pero pwede ko kayong samahan ng nanay mo bukas. Sasabihin ko na ako ang tatay mo para hindi ka na ulit nila ibuli o asarin. Nakangiting suwestyon nga ng lalaki. Pero sir, hindi na nagawang tapusin pa ni Amber ang sasabihin. Talaga po? Gusto ko po yun, Dr. Sir. Masayang sagot kasi ng bata. Kung ganon dapat hindi na Dr. Sir ang tawag mo sa akin. Ano po? Dr. Tatay? Tatay Sir? Inosenteng tanong ng batang si Alex, kaya natawa si Elijah. Kung tatay Doc na lang kaya? Nakangiting suwestyon niya. Malawak namang ngumiti ang bata. Salamat po, tatay Doc. Napalingon si Amber sa lalaki at binigyan lang siya nito ng tipid ng ngiti. At nahihiyaman ay ngumiti na nga lang din siya pabalik. Hindi na nga siya umangal pa dahil nakita nga niya ang excitement o saya sa mukha ng anak niya. Kinabukasan gaya na nga ng napag-usapan ay magkakasamang nagpunta sa school ang tatlo para makaharap at makausap ang teacher ni Alex. Sana tinuturuan niyo ng magandang asal ang anak niyo, hindi yung basta-basta na lang nananakit. Wika ng babae na nanay ng batang nakaaway ni Alex. Lagi po kasi niya akong inaaway. Natatakot na wika naman ng bata.
Kita nyo na? Sumasagot pa. Pasensya na po kayo. Away bata lang naman po ito. Sana po hindi na natin palakihin pa. Pagsasabihan ko na lang po ang anak ko. Pero dapat pagsabihan nyo rin ang anak nyo na bawal ang mambuli. Hindi maganda yon. Wika ni Amber at tumingin sa anak. Alex anak, mag-sorry ka na. Mahinahong utos nito kay Alex. Napanguso naman ang bata na parang ayaw sumunod. Naku, hindi na uso ang pasapasensya ngayon. Nasaktan ang anak namin, ano pang magagawa nyo? Wika ulit ng babae pero sabi naman agad ni Elijah, hindi namin pinalaking sinungaling at nananakit ang anak namin. Sinabi niya sa amin na binubuli siya ng anak nyo at tinulak pa. Kaya gumanti lang ang bata. Kailangan naman niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ang tawag doon self-defense. Teacher, lagi pong inaaway ni Kevin si Alex. At saka kami rin po, inaaway po niya lagi. Pagsusumbong pa nga ng isang bata kaya napangisi si Elijah. See? Pati mga bata rito, alam ang totoo. Kaya anong karapatan niyong sabihin na turuan namin ng magandang asal ang anak namin? Kayo dapat ang gumagawa nun sa anak niyo. Nagpunta kami rito at nagpapakumbaba kahit na hindi naman dapat pero grabe kayong magsalita. Kung sa bagay, anong magandang asal ang ituturo niyo sa anak niyo kung kayo mismong mga magulang ay wala nun? Matapang na saad pa nga ni Elijah. Sir, baka pwede po nating pag-usapan ng maayos to. Mahina at nahihiyang wika na nga lamang ng teacher ni Alex. We tried, pero sila pa itong matapang. Gusto niyong palakihin? Sige, palakihin natin. At saka, anong karapatan mong sigawan at iduro ang anak namin? It could also fall down to child abuse. Matapang na sagot ni Elijah. Napangisi ulit siya. If there's one thing I hate the most, yun ay ang naaagrabyado ang anak namin. Dahil doon ninapilitan na nga lamang ang kabilang panig na humingi ng sorry sa kanila. Nang nasa sasakyan naman na sina Amber at Elijah ay hindi matigil nga ang lalaki sa pagtawa. Si Amber naman, napapangiti na lamang. That was fun. Papasa na ba akong artista? Ang galing ko talagang umacting. Saad na nga lamang ni Elijah. Sir, thank you po ha. Lagi niyo na lang po kaming tinutulungan. Wika ni Amber na palingon naman sa kanyang lalaki bago ngumisi. Baka ako talaga ang Prince Charming mo. Malumani na saad ulit ng lalaki at biglang naubos si Amber dahil sa narinig. At para maitago ang pamumula ng kanyang mukha ay agad niyang iniwas nga ang tingin. Hiyang-hiya siya kasi pakiramdam niya ay hindi nga niya naitago ang kilig na nararamdaman. Ang doktor naman ay mahina na lang na natawa dahil doon. Pero ang kilig na nararamdaman ni Amber ay agad na naglaho ng mapagtanto na ilang araw na lang pala ang natitira mula sa 3 buwang na pag-usapan nila ng doktor. Matatapos na rin ang paninilbihan nila rito at babalik na sila sa dati nilang buhay. At mabilis ngang dumating ang araw na kailangan na nga nilang umalis. Inayos na ni Amber ang mga gamit nila at sa totoo lang ay hindi nga niya alam kung papaano magpapaalam kay Elijah. Sa loob ng 3 buwan na nakasama nila ito ay nasanay na nga siya sa presensya ng lalaki. Habang nasa poder sila ng doktor, pakiramdam niya ay ligtas nga sila at walang kahit na ano o sino ang pwedeng manakit sa kanila. At isa pa, aminado nga siya sa sarili na kahit pagaano niya pigilan, ay alam niyang nahulog na nga siya sa lalaki kaya mabigat sa puso niyang pag-alis sa bahay nito. Nanay, babalik na po tayo sa bahay natin. Iiwan na po natin si Tatay Doc. May halong lungkot na tanong sa kanya ng anak niya. Mapait naman siyang napangiti bago lumapit sa bata at niyakap ito. Nakita niya kung paano rin napalapit ang bata sa lalaki. Nariyan kasi ang bibilhan siya nito ng mga laruan, sasamahang maglaro, o kung hindi kaya ay magsuswimming sila sa pool. Naging masaya ang batang si Alex at alam niya na dahil yon sa pangungulila nito sa isang ama, isang bagay na hindi niya naranasan sa paglaki niya. Kailangan kasi anak Mahina ang boses
Nabulong ni Amber. Dito ka muna ha, kakausapin ko lang si Tatay Doc. Dagdag pa nito. Malungkot na ngumiti. Ang bata bago tumango. Huminga ng malalim si Amber bago nagpa siyang lumabas sa silid at pumanhik nga sa ikalawang palapag kung saan naroon ang lalaki. Agad naman niyang nakita ito na nakatayo at nakadungaw sa balkonahe. Na tila ba malalim ang iniisip. Sir, may halong kaba. Napagkuha nga niya sa atensyon nito at agad namang napalingon sa kanya ang lalaki at tipid na ngumiti. Yes? Tanong nito. Magpapaalam na po sana kami ni Alex. Aniya, nakita niya kung paano natigilan ng lalaki dahil sa narinig. What? Why? Nalilitong tanong pa nito. Hindi po ba ang usapan 3 buwan lang? Saad niya, kung iisipin ay ang tagal na panahon ng 3 buwan, pero lumipas yun ng sobrang bilis. May parte sa kanya na gustong pigilan siya ng lalaki pero dahil nga sobra na siyang nahihiya rito, pakiramdam niya ay labis na nga talaga silang nakakaabala ng anak niya. I see. Tanging naisugot ng lalaki. Napalunok ng laway si Amber dahil sa narinig. Ganun pa man ay pilit pa rin siyang ngumiti sa lalaki na tumulong sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, sir. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang lahat. Magsisikap po ako at pinapangako ko po na darating ang araw na makakabawi rin po ako sa inyo. Maraming salamat po ulit sa lahat. May halong lungkot na wika ni Amber at marahan pang yumuko. Habang sinasabi niya yon ay mataman nga lang na nakatitig sa kanyang lalaki. Nangakmang tatalikod na siya, ay bagya siyang nakaramdam ng gulat. Nang higitin siya nito sa braso at sa isang iglap na hanap na lang niya ang kanyang sarili na hinahalikan ng gwapong doktor. Gulat na gulat ang babae. At tila ba nag-ugat siya sa kanyang kinatatayuan. May parte sa kanyang isip ang nagsasabing pigilan niya ito. Pero nagtaksil sa kanya ang kanyang isip dahil agad niyang sinuklian ng halik ang lalaki. Can you stay? I want you to stay. Mahina at puno ng lambing. Nabulong ng lalaki at pagkatapos siya nitong halikan, ang kanilang mga ilong ay nagdikit pa rin kaya amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. I don't know what's happening to me, Amber, but I want you to stay. Dagdag pa nga nito. Bahagyang napayuko si Amber, kasabay noon na yang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Bakit po, sir? Nanghihinang tanong niya. Bakit sobrang buti niyo po sa amin? At first, I admit na dahil naaawa ako sa kalagayan niyo. But like what I've said, masaya ako na nandito kayo sa bahay. Dahil sa inyo nagkaroon ng buhay ang malungkot kong tahanan. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng purpose na mas malalim sa buhay. And at one point, may parte sa akin ng gustong-gustong alagaan kayo ni Alex. Ang ideya na aalis kayo ay sobrang sakit at hirap sa akin. Hindi ko gustong mahirapan kayo at gusto kong maibigay sa inyo ang buhay na deserve nyo. I think I'm falling in love with you, Amber. Puno ng sinseridad na sagot ng lalaki. Dahil sa narinig ay tuluyan ng tumulo ang luha mula sa mga mata ni Amber. Hindi dahil nasasaktan at malungkot siya, kung hindi dahil sobrang saya niya. Kaya naman imbes na sumagot, ay mahigpit nga niya itong niyakap, na agad namang sinuklian ng lalaki. Talaga po, nanay? Hindi na po tayo aalis? Masayang tanong ng batang si Alex. Kinabukasan habang magkakasabay nga silang kumakain ng agahan. Yay! Promise po, hindi po ako magiging makulit. Dagdag pa ng bata kaya napangiti na nga lang siya. Sa totoo lang ay sobra siyang napuyat dahil sa halik na naganap sa pagitan nila ni Elijah kagabi. Sa tuwing naaalala niya ang malambot nitong labi, maging ang matamis itong halik ay para siyang baliw na napapangiti. Day off ko ngayong araw. Iatid ka namin ng nanay mo sa school. Nakangiting saad nga ni Elijah sa bata, tapos ay lumingon sa tahimik na si Amber. And then, we can go out.
on a date right after. Mahina at may halong lambing na dagdag pa nga nito. Muntik nang maubos si Amber dahil sa narinig pero pilit naman siyang ngumiti at nag-iwas ang tingin. Well, hindi kasi niya alam kung ano ang isasagot at kung paano magre-react. Hindi naman na sila mga bata pero nahihiya pa rin siyang ipakita sa lalaki na sobra siya nitong napapakilig. Habang nasa hapag sila, may mga pagkakataon na magkakatinginan sila. Si Elijah ay mapapangiti na lang dahil sobra rin siyang natutuwa sa mga nangyayari. Samantalang si Amber ay parang kamatis na ang muka sa sobrang pula at dahil yon sa pagpigil niya sa kilig na nararamdaman. Saan po tayo pupunta, sir? Mababa ang boses na tanong ni Amber sa lalaki nang maihatid nga nila si Alex sa eskwelahan. I think you should stop calling me sir. Elijah na lang. Nakangiting wika nga ng lalaki. Or pwede rin namang baby. Babe, mahal, or hon. Pili yung dagdag pa nga nito na may halong panghaharot habang nakangiti. Saan tayo pupunta, Elijah? Pag-uulit na nga lamang ng babae. That's better. Pasyal lang tayo, kahit na saan. I want to spend this day with you. Tapos bukas, pasyal ulit tayo kasama ng anak natin. Dagdag pa nga ng lalaki kaya gulat na napalingon si Amber dito. Anak natin? Kinakabahan at hindi makapaniwalang tanong nga niya. Ngumiti naman si Elijah dahil doon. Sa tingin mo ba, pasado ako bilang tatay ni Alex? Sa tingin mo ba magugustuhan niya ako? Seryosong tanong ng lalaki. Ha? Gulat pa rin na tanong ng babae, kaya natawa na nga lang ulit ang lalaki. Come on now, Amber. Stop being so shy. Hindi pa ba obvious na nililigawan kita? I mean, we already kissed. Pero alam ko na kailangan ko pa ring manligaw. At alam ko na para mapasagot kita, agad, ay kailangan ko ring kunin ang loob ni Alex. Paliwanag ng lalaki. Gusto ko sanang maging isang buong pamilya tayo. It doesn't matter kung sino man ang totoong tatay ni Alex. Handa akong panagutan siya at ituring na parang akin. Mahabang dagdag pa nga nito. Sa totoo lang, tinatanong na nga niya ako kung nasaan ang tatay niya eh. Hindi ko naman alam ang isasagot ko kasi. Hindi ko rin naman talaga alam ang sagot. Pero gusto ka naman ni Alex eh. Sa paglaki kasi niya, ay hindi niya naranasan na may isang amang umaantabay sa kanya. Kaya malapit ang loob sa'yo ng bata. Mababa ang boses na sagot ni Amber. I'm glad to hear that. Masayang sagot naman ng lalaki. Simula ngayon, hindi na niya mararamdaman na wala siyang ama. Mamahalin at aalagaan ko kayo na parang alam ko. Muling dagdag pa nga ng lalaki na pangiti naman si Amber dahil sa narinig at napakagat na nga lamang sa ibabang labi. Naging sobrang saya ng araw na yon para sa kanila. Nanood sila ng sine, kumain sa labas, tapos ay magkasama pang namili ng mga groceries para sa bahay. Sobrang saya ni Amber kasi ay ito ang unang beses na naranasan niya ang date. Mga bandang 12:00 ata yun nang matapos sila. At alauna ang labas ni Alex sa eskwela kaya nagpasya nga ang dalawa na umuwi na. Oo nga pala, bala kong kumuha ng stay-in na kasambahay. Wika ni Elijah habang nasa biyahe sila. Ha? Kahit na hindi na siguro. Madali lang naman ang mga trabaho sa bahay. Kaya ko nang gawin yon. Sagot ni Amber na nagpangiti sa lalaki. Excited ka sa wifey duties? Excited ka na pagsilbihan ng magiging asawa mo? May halong lambing nga na tanong nito sa kanya, kaya agad siyang nag-iwas ang tingin. I'm just kidding, Amber. I mean, ang sa akin lang, ay gusto kong may makakasama kayo para may maghatid na rin kay Alex sa school at makapag-aral ka ulit. Alam ko naman na gusto mong bumalik sa pag-aaral. Wika nga ng lalaki. Gulat na napalingon si Amber kay Elijah dahil sa narinig. Hindi kasi niya inasahan ang bagay na yon. Ang kaso ay alam niyang gagastos na naman ito para sa kanya. Bagay na sobrang nakakahiya na talaga. Alam ko na ang iniisip mo. Hindi mo gustong gumastos ako kasi nahihiya ka. Don't worry, it's not going to be for free. Kapag nakapagtapos ka na at nagkaroon ng maayos sa trabaho,
Bayaran mo ko ng pakonti-konti. Pero syempre kapag pinakasalan mo ko, magiging presyong asawa na lang yon, which means libre. Nakangising dagdag pa nga ni Elijah. Aminado si Amber na gustong-gusto na nga niyang bumalik sa pag-aaral at may matapos kahit na papaano. Kaya kahit pa sobra siyang nahihiya, ay tinanggap niya ang oportunidad na binigay sa kanya ni Elijah. Pagkarating sa bahay ay kumunot ang noon ni Amber nang makita ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Agad na umawang ang bibig niya nang makita nga si Miko Santos, ang totoong ama ni Alex. Noong una ay tiyahin at pinsan niya ang nagpunta rito, ngayon naman si Miko. Hindi talaga niya alam kung paano siya nahahanap ng mga to. You know him? Tanong ni Elijah. Napalunok ng laway si Amber bago sumagot. Si Miko. Kinakabahang sagot niya. Miko? You mean Miko na tatay ni Alex? Tanong nito. Marahan naman siyang tumango. Nakita niya ang lungkot at konting takot sa mga mata ng lalaki. Ganun pa man ay pinatuloy nila ang lalaki hanggang sa terasa ng bahay na gusto raw siyang makausap. Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Amber. Nagpunta ako sa dati mong apartment at nagtanong-tanong hanggang sa napunta ako sa bahay ng tiyahin mo. Silang nagsabi sa akin na nandito ka raw. Gusto ko lang makilala ang anak ko, Amber. Si Elijah naman ay nakatago sa likod ng pinto at tahimik na nakikinig sa usapan ng dalawa. Anak ko, Miko. Gusto mo siyang ipalaglag dati, diba? Hindi ba? Wala kang ginawa para sa amin. Niwala ka nga noong panahon na halos wala na akong ipakain sa kanya. Giit pa ni Amber. May karapatan pa rin ako sa bata. Giit naman ng lalaki. Mas may karapatan ako sa kanya. Singhal ni Amber. Look, I'm sorry, okay? Natakot lang naman ako noon na hindi ko kayo mapanindigan. Ang sabi ng tiyahin mo, kasambahay ka raw dito. Sumama na kayo sa akin. Aalagaan ko kayo, babawi ako sa inyo. Sa anak natin. May sarili akong bahay. At kung dati call center agent ako, ngayon supervisor na ako. Kaya ko na kayong buhayin. Pakiusap ng lalaki. Bahagyang umawang ang bibig ni Amber dahil sa narinig. Mariin namang napapikit si Elijah nang marinig din yon. Agad siyang nakadama ng takot at nagmamadaling umakyat ng kwarto niya. Pakiramdam kasi niya, sa puntong ito ay iiwan na nga siya ng mag-ina. At pakiramdam niya ay wala na nga siyang laban sa totoong tatay ng bata. Ayoko. Agad nang sagot naman ni Amber. Maayos ang buhay namin ni Alex. Hindi kami mayaman pero masaya kami. Hindi ka kailanman naging tatay sa kanya, Miko. Pero hindi ko pa rin ipagkakait sa'yo ang makilala siya. Hayahayaan na lang kitang pasyalan siya minsan. Pero hindi ako papayag na sumama siya o kami sa'yo. May halong diin na wika ni Amber. Well, that's better than nothing. Gusto ko lang talaga makilala ang anak ko at makabawi sa kanya sa mga panahon na wala ako sa tabi niya. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko, kaya irerespeto ko ang desisyon mo. Saad naman ng lalaki. Yon ang napagkasunduan nilang dalawang gawin. Babalik sa ibang araw si Miko para makilala ang anak na noon ay tinalikuran nga niya. Hindi naman ito gustong manggulo. Gusto lang talaga niya na makilala ang bata. Nang makaalis si Miko ay agad na pumasok sa loob ng bahay si Amber. Kumunot nga ang noon niya nang hindi makita si Elijah sa sala at kusina. Kaya naman nagpasya nga siya na pumanhik nga sa ikalawang palapag para mapuntahan ito. Elijah? Pagtawag ni Amber. At dahil hindi nakasara ang pinto ng silid nito ay marahan niya itong itinulak pabukas at nakita niya ang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama habang nakayuko. Kailan kayo alis? Mahina at may halong lungkot. Natanong ng lalaki sa kanya. Ha? Nalilitong tanong ni Amber. Nag-angat naman ng tingin ang lalaki at agad na nakita si Amber. Nakita nito ang sakit sa mga mata. I'm sorry. Aksidente ko kasing narinig na gusto na niya kayong isama sa kanya. Ito ang gusto ni Alex, hindi ba? Ang makilala ang totoo niyang tatay. At alam ko na, wala kang ibang gusto kung hindi mapasaya ang bata.
Wika pa nito. Magiging masaya si Alex kasi magkakaroon na nga siya ng tatay. Nangihinang dagdag pa nga nito. Agad na nakadama ng awa si Amber sa lalaki. Nakita at naramdaman nga niya ang takot ng lalaki na maiwan. Akala ko ba mamahalin mo siya na parang totoong anak mo rin? What? You mean, hindi nga magawang ituloy ng lalaki ang sasabihin, pilit naman nang umiti ang babae bago tumango. Hindi ko ipagkakait si Alex sa tatay niya na makilala ito pero hindi kami sasama sa kanya. Pumayag si Miko sa ganon. Gusto lang naman daw niyang makabawi kahit na papaano sa bata. Nakahinga ng maluwag si Elijah. Mabilis pa itong tumayo at lumapit sa kanya tapos mahigpit nitong niyakap si Amber. I'm sorry, Amber. Natakot lang ako na baka iwan niyo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Alex. Alam ko, Elijah. Naramdaman ko yun. Kaya maraming salamat ha. Nakangiting sagot ni Amber. Tsaka, mahal din kita. Bulong pa niya. Dahil sa narinig agad na kumawala si Elijah sa yakap para harapin ang babae. Binigyan pa nga niya ito ng matamis na ngiti bago dinampihan ng halik sa labi. Hanggang sa hindi nila namalayan na ang halik na yon ay paunti-unti nang lumalalim. At ng araw na yon, tanghaling tapat man ay pinagsaluhan nila ang mainit na patunay sa kanilang pagmamahalan. Tatay Doc! Masayang sigaw ng batang si Alex nang makita si Elijah na bumaba sa sasakyan nito. Mabilis na lumipas ang araw. Araw na naging linggo at linggo na naging buwan. Nakilala na ni Alex ang totoo na ama niya. At minsan, sinasama siya nito para mamasyal. At okay lang naman yon kina Elijah at Amber. Kaya ng araw na to, habang nasa eskwelahan si Amber, ay hinayaan nga nila ang bata na sumama sa tatay nito at pumasyal. At ngayon naman, ay sinusundo na nga ni Elijah ang bata. Tapos ay didiretso na nga sila sa pagsundo kay Amber na nag-aaral na nga sa ALS or Alternative Learning System. Maraming salamat ulit. Nakangiting wika ni Miko kay Elijah nang makalapit na nga ito sa dalawa. Marahan pang yumukang lalaki at niyakap ang bata. Next week ulit ha. Pasyal tayo, okay? Anak? Nakangiting saad nito sa bata. Opo, tatay. Magalang na sagot ng bata bago kumapit sa kamay ng doktor. Tatay Doc, susunduin na po natin si nanay. Tanong pa nito kaya ngumiti si Elijah at tumango. Oo anak. Masayang sagot niya bago tinignan ng lalaki. Salamat din, mauna na kami. Paalam nito sa lalaki. Ngumiti naman ito bago kumaway sa kanila. Ganun ang naging cycle nila sa nakalipas na buwan. Although isang beses sa isang linggo lang naman na ilalabas ni Miko ang kanyang anak dahil abala nga rin ito sa trabaho at sa totoo lang ay okay na okay lang kay Elijah ang ganitong setup. Hindi siya nagsiselos dahil ramdam na ramdam nga niya ang pagmamahal sa kanya ng mag-ina at alam niya na masaya rin ang bata kahit na papaano. Nag-enjoy ka ba kasama ang tatay mo? Nakangiting tanong ni Elijah sa bata nang nasa biyahe na nga sila. Opo, Tatay Doc, pero mas masaya po sana kung kasama ko kayo ni nanay. Malambing na sagot ng bata na siyang nagpangiti sa kanya. Anak, huwag mong sasabihin ang ganyan sa harap ng tatay mo, okay? Malambing na wika naman niya sa bata. Bakit po? Gusto kasing bumawi sa'yo ng tatay mo at kapag sinabi mo yan, baka masaktan siya. Kaya dapat kapag kasama mo siya mag-enjoy ka lang. Mahinahong wika nga ni Elijah. Ngumiti ang inosenteng bata bago tumango. Ilang sandali pa ay nakarating na nga rin sila sa center kung saan nag-aaral si Amber. Mas pinili niya ang ALS. Dahil kapag nakatapos siya rito, ay para na rin siyang nakagraduate ng high school at may mga university naman na tumatanggap ng ALS graduate. Kaya pagkatapos niya rito ay balak nga niyang mag-aral naman sa kolehiyo. Nanay! Masayang sigaw ni Alex nang makitang palabas na nga ng center ang kanyang ina. Kasulukuyan kasi silang naghihintay sa harap ng center habang buhat ni Elijah ang bata. Hindi naman nagdalawang isip si Elijah na salubungin ang nakangiting si Amber
Tapos ay hinalikan pa nga niya ito sa labi. Pasyal tayo? Tapos kain tayo sa labas. Suwestyon ni Elijah sa magina. Hindi na. Sa bahay na lang tayo kumain, pagluluto ko kayo. Nakangiti at malambing naman na sagot ni Amber. Amber, ang gwapo naman ng mag-ama mo. Wika ng isa sa mga kaklase ni Amber kaya napangiti sila. Oo nga Amber, since sa'yo naman na ang asawa mo, hihintayin na lang naming lumaki ang anak mo ha. Pagbibiro pa nga ng isa at lalo silang natawa. Puro talaga kayo kalokohan. Sige na mauna na kami ha. Nakangiting sagot nga ni Amber. Hindi pa sila kasal ni Elijah pero nagbabalak na nga rin silang magpakasal. Hindi lang nila alam kung kailan. Ang kaso, ang iniisip ni Amber ay kapag nakabuo nga sila ng isa pang anak ni Elijah baka kasi hindi na nga rin niya maituloy pa ang balak niyang pag-aaral sa kolehiyo. Kapag kasi nangyari yon ay mas gusto nga niya na maging isang mabuting ina at asawa sa pamilya niya. Ganon pa man ay okay lang naman sa kanya kahit na ano pa man ang mangyari. Alam naman kasi niya na mahal siya ng lalaki. Alam niya na susuportahan siya nito sa lahat ng desisyon niya sa buhay at hindi sila pababayaan. Nanay, Tatay Dok, inaaway po ko ng classmate ko. Pagsusumbong ng bata nang kumakain nga sila ng magkakasabay. Sabay na nagkatinginan sina Amber at Elijah dahil sa narinig. Kapag inaway ka, sapakin mo agad. Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Elijah ang sasabihin kasi kinurot nga siya sa brasa ni Amber. Sa huli ay napangiwin na nga lamang si Elijah at mahinang natawa. Anong nangyari anak? Wala daw po akong kapatid. Pagsusumbong ng bata kaya napanganga si Amber. Si Elijah naman, mahinang natawa. Huwag kang mag-alala anak. Ginagawa na namin ng nanay mo ang best namin para magkaroon ka na ng kapatid, okay? Nakangisi at malokong wika naman ni Elijah. Mas lalong napanganga si Amber dahil sa narinig. Talaga po? Thank you po! Masayang sagot naman ng bata. Pagkatapos kumain ay sabay na ngang naghilamos sina Elijah at ang batang si Alex. Si Amber naman ay naghugas sa muna ng mga pinagkainan. Pagkatapos ay nagpa siya na nga siyang umakyat sa ikalawang palapag, papasok sa silid ni Elijah na silid nilang dalawa ngayon. Napangiti siya nang makita ang anak na si Alex na mahimbing nang natutulog sa kama nila. Kung hindi natin masusubukan ngayon na bigyan siya ng kapatid, gusto raw niya tayong makatabi sa pagtulog eh. Natatawang biro ni Elijah nang makita nga siya, kaya mahina na nga lang siyang natawa. Marahan namang naglakad palapit sa kama si Amber tapos mahigpit nga niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Elijah, alam kong paulit-ulit na, pero maraming salamat sa lahat ha. Mahina pero puno ng sinseridad na bulong ni Amber. Alam mo sa totoo lang, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang fairy tale na walang Prince Charming at Knight in Shining Armor. Ang sasagip sa akin mula sa mapait na, mapanakit na buhay. Pero dumating ka. Ikaw ang Knight in Shining Armor namin, Alex. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga sa amin, Elijah. Malambing na dagdag pa nga nito. Agad namang napangiti ang lalaki dahil sa narinig. Tapos agad nga niyang kinuha sa bulsa niya ang singsing nung isang araw pa niyang binili. If that's the case, then be my fairy tale. Malambing at puno ng pagsusumamo na sagot ng lalaki at pinakita pa nga sa kanya ang hawak na singsing. The truth is, hindi ako naniniwala sa fairy tale. But if that's what it takes to make you mine forever, I will gladly be your king. So please, say yes and be my queen forever. Dagdag pa nito. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Amber dala ng labis na saya bago tumango. Yes, Elijah. Yes na yes. Masayang sagot nito. Napakagat si Elijah sa kanyang ibabang labi nang maisuot na nga sa daliri ng babaeng minamahalang singsing. Gusto mo bang sa kabilang kwarto na tayo matulog? Mahina at makahulugang tanong pa nga ng lalaki kaya mahinang natawa ang babae. Alam na kasi niya kung anong ibig sabihin nito. Mahirap na, baka magising pa natin ang anak natin. Nakangising dagdag pa nga ni Elijah. Saka na okay? Magpahinga na tayo. Natatawang saad naman ni Amber.
Ayaw mo? Advance honeymoon. Pangungulit naman ng lalaki kaya mahina na nga lamang siyang napahalakhak. Paano kapag nagising si Alex at hinanap tayo? Pabulong na tanong ng babae. Muling napangisi si Elijah bago nagmamadaling tumayo. Hindi yan. Akong bahala. Sagot niya bago nagmamadaling hinila palabas ng kwarto si Amber. Sa huli ay sabay na nga lang silang natawa dahil sa nangyari. Kahit saang anggulo natin iisipin, sadyang mahirap at mapanakit talaga ang buhay. Hindi ito patas at hindi ito kailanman magiging patas. May mga pagkakataong umaasa tayo na mangyayari sa atin ang mga napapanood natin sa pelikula, lalo na kapag sobrang sakit at hirap na. Yung tipong may isang perfect one na darating sa buhay natin at sasagipin tayo mula sa pagkakalunod. Pero wala namang perfect sa mundo, lahat tayo ay may flaws. Hindi ito sukatan ng paghahanap ng mayamang tao na mag-aahon sa atin sa hirap. Sukatan ito ng totoong pagmamahal at pagtanggap kahit na ano pa ang flaws ng taong yun. Kapag kasi totoo ang pagmamahal sa iyo ng isang tao, kahit na gaano pa kahirap ang buhay, ay hindi ito mawawala ng determinasyong magsikap para sa iyo. Gaya ng kwento ni na Amber at Elijah, hindi man mala fairy tale, pero pagkatapos ng lahat ng hirap, sa wakas, nahanap din nila ang isa't isa at handa silang gawin ang lahat para makamit ang happy ever after nila. Nangyari nga yun, nang sa wakas kinasal na nga sila at natupad na nga rin ang wish ng mabait na si Alex na magkaroon ng isang kapatid. This time, babae naman na sobrang cute na cute. Maraming salamat po sa pakikinig. Kayo mga ka-amazing, ano ang natutunan nyo sa kwento natin ngayon? I-comment lamang po. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like, i-share ang ating video, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bago naming mga upload. Muli ito ang Jay's Amazing Stories. Shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Ning Rafanan, May Flores, Nora Bell, Sevans, Margarita Lagumbay, Juvelin Romero, Ann Tanaka, Lani Logon, Fe Navares, Merlin Baroza, Julie Naces, Lucia Baldo, Teresita de los Santos, Susan, Ligaya, Carillo, Ruby Corazon Riera, Rosita Nicolas, Leonila Perea, Kuwait, Miriam, Nora Bell, Cura Tulay, Crystal Hilario, Amy Regalado, De Jessica Rose, Enday Lebra, Teresa Bolie, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.